Hello sa mga mahihilig sa aso dyan, nakagaya ko. Ayan guys, nagpabili po ako ng kanilang kakainin. Ayan ang kanilang stock ngayon. So ayan, dahil nakasahod na ang mama, ayan, bumili ng kanilang pagkain guys. Syempre hindi tayo mawawala ng gulay. Ayan, so may carrots tayo, may patatas, may kamote, may sitaw, may kalabasa, may itlog, at syempre yung lieg ng manok guys. Ayan, gusto nila yan. So ayan guys, balatan na natin yung kamote. Ayan, si Kuya Matthew nga pala yung nagbabalat guys. Ayan, sinasabi ko na lang sa kanya kung ano yung mga lulutuin. So ngayon, ang pipiliin lang muna natin ay kamote at sitaw. Yun ang ihahalo natin guys sa leeg ng manok. Ayan, so pinahiwa-hiwa ko po yun ng maliliit. Tapos ilalaga lang siya. Ayan, so tapusin muna natin balatan yung kamote. Ayan, so si Kuya Matthew nga pala guys ang nagluluto ng pagkain. Minsan naman yung kapatid ko. Ayan, so dalawa sila guys na nag-aasikaso sa mga aso namin. Ayan, so hiwain na ni Kuya Matthew yung kamote. Ayan, masarap kasi guys pag may kamote kahit wala siyang mga halong ricado kasi nga po bawal sa aso yung mga ibang ricado at hindi pwedeng lagyan ng asin. So yan ang ginagamit namin para may lasa yung kanilang pagkain. Kasi nga matamis-tamis yung kamote. So nagugustuhan talaga nila. So ayan guys, ginuha ni Kuya Matthew yung tumalon na kamote na hulog sa sahig. Ayan, so inugasan niyo muna guys ha. Ayan, so nakita niyo naman po talagang ipinagluluto namin yung aming mga aso. Kahit naman hindi sila yung mga bigating klase ng aso, pero mahal po namin yung mga aso namin. Ayan, kaya talaga naman na nagtatrabaho talaga ang mama yan para mabigyan sila ng maayos na pagkain. Ayan, kasali po sila sa budget lagi dahil anim na aso yan. Ayan, so kailangan pagtrabahuhan talaga para makakain sila ng maayos. Ayan, medyo nahihirapan po ang ating chef maghiwa ng kamote. Matigas kasi, so ayan, sa sitaw naman siya guys. Ayan, sabi ko nga kay Kuya Matthew, mag-ano na lang siya, maging veterinary doctor na lang. Kasi nga, siya ang nag-aasikaso sa mga aso. So, kahit pa paano, malapit siya sa mga aso. Ayan, kaso gusto niya maging pulis guys, wala tayong magagawa. So ayan, nating hiwain muna ni Kuya Matthew yung sitaw. Ayan, so tinanggal niya guys yung dulo. Ayan, so ganyan lang yung hiwa ni Kuya Matthew guys. Nakalimutan ko kasing sabihin na sana liit-liitan niya konti. Pero okay lang kasi lalambot naman po yan. Kailangan nyo lang ilaga talaga ng husto na maging malambot yung gulay. Kasi minsan itong mga mga alaga namin guys, ang aarte din sa pagkain. Sobra. Nagsasawa din sila sa pagkain. Kaya kailangan iba-ibahin din yung binibigay sa kanila. Ayan guys, sinugasan na ni Kuya Matthew yung hiwa niyang kamote. Ayan, so paghahati-hatian po yan ng ng 6 na aso. Ayan, yung sitaw naman guys. Ayan, so marami pong gulay ang pwedeng ipakain sa aso. Ayan, pwede nyo silang pakainin ng broccoli. Marami. Minsan pa iba-iba rin yung binibigay namin sa kanila guys.
So, ayan guys, bago umpisahan, hugasan muna natin yung kaldero. Ayan, medyo maalikabok kasi siya guys at nakatago. Ayan, kaso hindi kasya sa kanila yung maliit lang, kaya dapat malaki-laki talagang kaldero yung paglulutuan. Ayan, so lagyan na ni Kuya Matthew guys ng tubig. Ayan. Umpisahan na yung paglalaga. Ayan, inuna muna yung tubig guys. Ayan, nagsasabay sila magprito guys. Alam nyo ba kung ba't ganun ang kulay ng mantika guys? Dahil inuna nilang magprito ng isda bago sila magprito ng patatas. O, diba? Ang gagaling ng mga bata. Ayan, nakakatuwa talaga. So, ayan guys, nilaga muna yung leeg ng manok. So, dahil kumukulo na guys, isunod na yung kamote. Ayan, isabay na natin yan pakuluan para lumambot ng husto. Ayan, overloaded na yung kaldero guys. Wala pa yung sitaw. Ayan, pinalo na ni Kuya Matthew guys. Pinagkasya niya na lahat sa isang kaldero. Ayan, pinalo-halo niya na. Wala na siya nakuhang mas malaki dyan guys na kaldero. Ayan, gawa niya na ng paraan yan. Pagkasyahin niya talaga. So, ayan, hayaan lang natin yan kumulo guys hanggang sa lumambot. Ayan na guys, naluto na. Ayan, ipaglalagay na ni Kuya Matthew. Ayan, lagyan niya yung ano guys, kanin. Ayan, i-mix-mix niya po yan sa kanin. Siya nga pala guys, yung sitaw first time namin bibigyan yung mga aso. Ayan, titingnan natin kung magugustuhan nila yung sitaw. Usually kasi guys, ang nakasanayan nila yung kamote, kalabasa, patatas, carrots, repolyo yun. Doon sila nasanay. So ngayon, susubukan natin ang sitaw para maumpisahan naman na masanay sila. Naririnig nyo guys? Ayan. Nakaamoy na yung aming pusa, si Kiko. Gutom na rin siguro siya. Ayan, panay na ang meow-meow niya. Ayan, so nilalagyan na ni Kuya Matthew isa-isa yung mga kainan nila guys. Ayan, nakita ko na si Kiko. Dumaan na nga siya guys. Gusto niya na rin sigurong kumain. Ayan na guys, nakita nyo, namiminta na ang aming pusa. Ayan si Kiko. Tingnan nyo yung buntot niya. O, ayan. Naminta na siya guys. Sumilip siya sa bintana. Ayun na. May nakita na naman siya.
Ayan na guys, natapos na ni Kuya Mat yung lagyan, yung 6 na kainan nila. Ayan, so magpapakain na siya guys. Ito try natin kung magugustuhan talaga ng mga aso. Ayan, si Fred. Ayan guys, so nilagyan muna sila ng harang-harang dahil po mag-aagawan sila kapag kumakain. Nag-aaway-away sila, kaya yan. Kailangan bantayan sila ni Kuya Matthew. Ayan si Luke. Ito naman si Lucky. Ang gulo ni Kuya Matthew mag-video guys. Pasensya na. Ayan. Grabe oh. Galit na galit si Fred. Ayun. Nagustuhan nila Luke at Fred. Ayan. Kinakain nila guys. Ayan, si Lucky hindi pa tapos kumain. Meron pa sa kanyang konti, guys. Pero yung dalawa, hala, naubos nila. Ubos nila, guys, o walang laman. So, dito naman tayo sa mga girls. Ayan, tingnan natin kung magugustuhan ng mga babae. Ayan, bibigay na sa kanila ni Kuya Matthew, guys. Yan, yung mga babae guys, medyo masiselan sila talaga sa pagkain compare doon sa mga lalaki. Ayan, ganyan sila pag nilagyan mo ng pagkain, mag-iikutan muna silang tatlo. Matagal silang kumain guys, pabalik-balik lang yung mga yan. Ayan, si Lily. Parang hindi masyadong gusto ni Lily. Pero hindi pa po tapos yan. Pabalik-balik lang yan ang kain. Ayan, siya ang pinaka sutil dyan sa tatlo. Tapos yung mama niya. Ayan, ang kawawa si Laika kasi inaagawan nila talaga lagi ng pagkain. Ayan guys, maraming salamat. Kita-kita.